Follow us on Facebook at fb.com/hackboyanime. Miss Sarah? Miss Sarah? Miss Sarah? Becky? Bakit, Miss Sarah? Anong nangyari? May sakit ka? Napakataas ng lagnat mo. Huwag ka munang tatayo, ah. Pero, hindi ka pwedeng kumilos, ha? Magpahinga ka na lang muna, Miss Sarah. Salamat, Becky. Walang anuman. Kukuha lang ako ng bimbo pampunas sa'yo, ha? Miss Sarah, magpahinga ka lang dito, ha? Tabi kayo ni Emily. Hindi pa sila nakakapagluto. Wala pa silang nagagawa na kahit ano. Magandang umaga po, Mrs. Molly, Mr. James. Anong ginagawa mo, Becky? Bakit hindi pa kayo nakakapag-ayos? Asan nga pala si Sarah, Becky? Kasi po, Mr. James, Mrs. Molly, si Sarah po napakataas po ng lagnat niya. Anong sabi mo? Kaya po ngayong araw, Kaya gusto niya mag-day off. parang awa niyo na po. Pumayag na kayo, ako na po lahat ang gagawa ng trabaho niya. Huwag ka magsalita ng mga kasinungalingan, hindi ako naniniwala sa'yo, Becky. Parang awa niyo na po. Nagsasabi po ako ng totoo, Mrs. Molly. Ano naman ngayon kung may sakit si Sarah? Aba, pinamihasan niyo kasi. Dadalhin ko siya dito ngayon din. Mrs. Molly? Magtrabaho ka dito, Becky. Bilis! Sarah? Sarah! Tumayo ka na dyan at magtrabaho sa kusina. Hindi mo ako malaloko, Sarah. Tumayo ka na dyan! Tumayo ka! Tayo! Miss Minchin! Ano nangyari, Molly? Kasi po, Miss Minchin. Si Sarah? Napakataas po ng kanyang lagnat. Sa tingin ko po ay malala ng karamdaman niya, Miss Minchin. Amelia, sumunod ka sa akin. Oo, ate. Ano nangyari kay Sarah? Molly, ibalik mo si Sarah sa kama.
Opo, Miss Minchin. Puro sakit na lang ng ulo ang binibigay niya. Hindi naman, ate. Ate, hindi ordinaryong sakit meron si Sarah. Malubha siya. Kailangan tumawag na tayo ng doktor ngayon din. Ba't ka ba nag-aalala, Amelia? Pagkaraniwang sakit lamang yon, kaya huwag ka Pero mag-alala. ate, ang kinatatakot ko, marami tayong estudyante dito. At baka mahawa sila ng sakit ni Sarah pag nangyari yon. At malaman na magulang nila, siguradong masisira ang reputasyon ng ating dormitoryo. Ang ating reputasyon? Ate, ipatawag mo si Dr. Hurgos. Alam ko siya ang magaling na doktor dito sa ating bayan. Hindi, mahal maningil yun. Eh kung si Dr. Wild na lang kaya, kaso hindi maganda ang kanyang reputasyon, hindi raw siya mahusay na doktor. Mabuti, Amelia. Sige, ipatawag mo si Dr. Wild. Ano? Ipatawag mo na siya, Amelia. Dalian mo. Oo, ate. Miss Sarah? Miss Sarah? Kailangan kainin mo ang sopas pagkagising mo, Miss Sarah. Kailangan mo magpalakas. Dito po, doktor. Sa atik po, doktor. Molly, ituro mo ang daan papunta sa kwarto Dito ni po, Sarah. doktor. Amoy alak ang doktor na yun, Amelia. Tama ka, ate. Napakasama nito. Napakalubhanan niya. Ano? Kumusta ang lagay ng bata? Napakasama talaga ng lagay ng bata. Napakalubha ng kanyang karamdaman. Anong ibig sabihin nun? Malabo na. Dahil nakamamatay ang kanyang karamdaman. Hindi niyo ba alam yon? Ha? Ano? Ang ibig niyong...
Sa tingin ko, wala nang lunas ito. Ano? Kailangan ninyong linising mabuti ang mga kwarto para hindi makahawa sa iba. Maliwanag ba? Opo. Ba't kailangan ko magkaroon ng ganitong problema dahil lamang kay Sarah? Amelia, pag kumalat ang balitang may kumakalat na sakit dito, siguradong masisira tayo. Kaya huwag ka mag-iingay, Amelia. Maliwanag ba, ha? Oo, ate. Brought to you by Packboy Anime. Makinig kayong mabuti. Alam kong natatakot kayo, pero sabi ng doktor na tumingin kay Sarah, nasa mabuting kalagayan na raw siya. Kaya wag na kayo matakot na mahawa sa kanya. Ligtas tayo dito sa dormitoryo. Naintindihan niyo ba? Opo, Miss Minchin! Makinig kayo ang mga bata. Ang sakit ay sakit pa rin, kaya walang pupunta sa atik para makita lang si Sarah. Dahil hindi natin alam kung nakakahawa ang kanyang karamdaman. Maliwanag, Ermengarde? Po? Pati ikaw, Lottie. Opo. Naintindihan niyo ba? Pagkatapos niyong kumain, bumalik ka agad sa kwarto ninyo ng mas maaga. Opo, Miss Minchin. Kawawa naman siya, no? Di ba nakakatuwa dahil hindi naman malubha ang sakit ni Sarah? Tama ka. Hindi ba sabi ni Miss Minchin hindi naman maluba? Eh bakit tumawag pa sila ng doktor? Hoy, makinig nga kayo sa akin. Siguro ang sakit ni Sarah ay talagang delikado. Siguro nga maluba ang sakit ni Sarah. Kawawa naman siya. Hindi yun maaari. Bahala kayo kung hindi kayo naniniwala sa akin. Para makita ng inyong mga mata na talagang malubha si Sarah, edi puntahan nyo na lang siya. Hindi ba tama ako? Yan ay kung matapang lamang kayo at kung hindi nyo susundin si Miss Minchin. Ano sabi mo? Sinungaling ka! Hindi totoo yan! Bahala ka nga dyan, Lottie, kung ayaw mong maniwala sa akin. Basta ako, sinasabi ko lamang ang totoo na malapit nang mamatay ang mama Sarah mo dahil malubha na ang kanyang karamdaman. Lavinia! Lavinia! Hindi totoo yan! Huwag kang umiyak, Lottie. Nagsisinungaling lang siya. Lavinia, hindi totoo yan. Bawiin mo mga sinabi mo kay Lottie. Kahit kailan naman hindi ako nagsinungaling, Ermengarde. Panginoon ko, para niyo na pong awa, pagalingin niyo na po si Miss Sarah.
Malubha nga siya. Kawawa naman. Ermengarde, anong ginagawa mo dito? Becky, gusto ko lang malaman ang kalagayan ni Sarah. Becky, talaga bang malala na siya? Ewan ko, pero pinagdarasal kong bumaba na sana ang lagnat niya sa lalong madaling panahon. Bumaba ang lagnat? Alam ko na, Becky! Ano? Alam mo ba, Becky, ang tita ko meron siyang gamot na pampababa ng lagnat. Sigurado ako makakatulong yon. Talaga? Sandali lang ha, pupuntahan ko lang ang tita ko. Sandali lang, Ermengarde. Ako na lang ang kukuha ng gamot sa tita mo. Pero Ermengarde, hindi maganda para sa yung lumabas sa kalsada ng ganitong oras, kaya ako na lang. Hihilingin ko lang na sana bantayan mo si Miss Sarah, ha? At sigurado ko ikitutuwa ni Miss Sarah na ikaw ang magbabantay sa kanya, Ermengarde. Becky. Halika na, sabihin mo na sa akin kung saan nakatira ang tita mo. Sige ha. Sandali lang, Becky. Malamig, kaya gamitin mo tong balabal ko. Maraming salamat sa iyo ha, Ermengarde. Sarah, pakiusap, lumaban ka. Kaya mo yan. Para sa iyo to, Miss Sarah. Oho! Becky, ikaw ba yan, Becky? Peter! Peter! Becky, ano namang ginagawa mo dyan? Bakit nandito ka? Kasi si Miss Sarah, malubha siya, Peter. Kaya mo yan, Sarah. Kaya mo yan. Yeah! Yeah! Malapit na tayo, Becky! Ho! Tao po! Tao po! Sandali lang, sino Pinapunta yan? po ako ni Ermengarde. Ikaw yung kutsero, hindi ba? Opo, ako po si Peter. Kasi po, hihingi po ako ng tulong sa inyo. Si Miss Sarah po kasi. Ang kawawang batang yon. Sige, pumasok kayo. Opo, Anong sabi mo? Huli na para gamutin siya? opo. Yun po kasi ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya kanina. Kawawa naman. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo naman po si Sarah. Sige na po. Hindi ba sinabi niyo mataas ang lagnat niya? Opo, Kailangan mapababang lagnat ni Sarah.
Meron akong gamot siyang para mawala ang lagnat niya. Kailangang ipainom niyo sa kanya. Sigurado ako, Becky, na mababawasan ng konti ang lagnat niya. Opo, maraming salamat po. Bilisan mo! Ya! Ya! Bilis! Ya! 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 Bilis! Malapit na tayo! Salamat, Peter. Becky! Ah? Becky, kung meron pa akong maitutulong para sa kaibigan kong si Sarah, sabihin mo lang kagad sa akin, ha? Oo, sige. Peter, maraming salamat, ha? Becky, dalian mo na. Ipainom mo na ang gamot kay Sarah. Oo. Sarah! Sarah! Andito na ang gamot. Inumin mo na kaagad. Oh, heto na, Miss Sarah. Inumin mo na tong gamot. Sige na. Kailangan mong inumin yan, Sarah. Sige na, Miss Sarah. Inumin mo na. Tiisin mo lang. Heto pa, Miss Sarah. Sige na, inumin mo na yung gamot para gumaling ka na kagad. Becky, kailangan mainom niya talaga tong gamot. Maraming salamat. Ermengarde, inumin ko na yung gamot. Becky, okay na. O sige, eto na, Miss Sarah.